Kapatid, babasahin po natin ang paksa ng ating leksyon. Binuhay ni Jesus si Lazaro sa Bitanya. Ito po ay ang ikalawang bahagi. Pagkatapos po na sabihin ni Martha kay Jesus na sumasampalataya siya na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, na paririto sa sanlibutan, ay yumaon siya at tinawag ng lihim ang kanyang kapatid na si Maria. Dumako tayo sa unang bilang. Anong sinabi ni Marta kay Maria nang palihim niya siyang tinawag? Ang sagot, ang guro ay narito at tinatawag ka. Ang guro na tinutukoy diyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kasunod na bilang, ano ang ginawa ni Maria nang malaman niyang naroon si Jesus at tinatawag siya? Ang sagot, nagtindig siyang madali at naparoon sa labas ng nayon kung saan sinalubong ni Marta si Jesus. Sa ikatlong bilang, nang makita ng mga Hudyo kasama ni Maria sa bahay at nangagsialiw sa kanya, nang nagtindig siyang madali at lumabas, ano ang kanilang ginawa? Ang sagot, nagsisunod sila sa kanya na inaakalang paroroon siya sa libingan upang dooy tumangis. Sa ikaapat na bilang, ano ang ginawa ni Maria pagdating niya sa kinaroroonan ni Jesus at pagkakita niya sa kanya? Ang sagot, basahin natin, nagpatira pa siya sa kanyang paanan at sinabing, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, ay hindi sana namatay ang aking kapatid. Sa ikalimang bilang, ano ang nangyari nang makita ng Panginoon na si Maria ay tumatangis at gayon din ang mga Hudyong kasama niyang dumating? Ang sagot, nabagbag ang puso ng Panginoon at naawa siya sa kanila. Tinanong niya sila, saan ninyo siya inilibing? Ang kasunod na bilang, anong sinabi nila kay Jesus? At ano nangyari pagkatapos? Ang sagot, Panginoon, halika at tingnan ninyo. Pagkarinig nito ay tumangis ang Panginoon. Sa kasunod na bilang, ano ang sinabi ng mga Hudyo nang makita nilang tumatangis ang Panginoong Hesus? Ang sagot ay basahin po natin. Tingnan ninyo kung gaano ang pag-ibig niya sa Kanya. Datapot ang ilan sa kanila'y nagsipagsabi, hindi baga magagawa ng taong ito na nagpadilat ng mga mata ng bulag, na ang taong ito naman ay huwag mamatay. Muling nabagbag po ang puso ng Panginoon at siya'y pumaroon sa libingan. Yaon nga'y isang yungib at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw ng libingan. Sa kasunod na bilang, anong ipinag-utos ni Jesus sa mga naroon nang dumating siya sa libingan? Ang sagot, basahin natin. Ang sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang bato. Sa ikasyam na bilang, anong sinabi ni Marta kay Jesus nang ipag-utos niya na alisin ang bato na nakatakip sa libingan? Sabi ni Marta, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagkat may 4 na araw na siyang namamatay. Sa kasunod na bilang, anong sinabi ng Panginoon sa kanya o kay Marta? Ang sagot, basahin natin. Sabi ng Panginoon, di ba sinabi ko sa iyo na kung ikaw ay sumasampalataya,
ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Kaya, inalis nila ang bato sa yugim na kinalilibingan ni Lazaro. Sa kasunod na bilang, anong ginawa ni Jesus nang mabuksan ang libingan ni Lazaro? Ang sagot, itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. Sa kasunod na bilang, nang masabi niya ang gayon, ano pa ang ginawa ng Panginoon? Ang sagot, basahin natin. Sumigaw siya ng malakas na tinig. Lazaro, lumabas ka. Sa kasunod na bilang, anong nangyari pagkasabi niya nito? Ang sagot, basahin natin. Si Lazaro ay lumabas na natatalian ng mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sa makatwid, si Lazaro na mayroon ng 4 na araw na namamatay ay bumangon, lumabas sa kanyang libingan. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus, Lazaro, lumabas ka. Sa kasunod na bilang, ano ang ipinagutos ng Panginoon sa mga nagbukas ng libingan? Ang sabi ng Panginoon, siya inyong kalagang at bayaan ninyo siyang yumako. Nabuhay ang patay. Sa kasunod na bilang, anong naging reaksyon ng mga Hudyo na nagsiparoon kay Maria at nakakita sa ginawa ng Panginoon? Ang sagot, nagsisampalataya sila sa Kanya. Mga kapatid, ang pagkabuhay na maguli ni Lazaro ay matibay na katunayan may kapangyarihan ang Panginoong Hesukristo na bumuhay ng patay. Kaya, makaranas man tayo ng kamatayan, bubuhayin niya tayong maguli sa kanyang ikalawang pagparito. Lubos nating sampalatayan na ang Panginoong Hesukristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Subalit, upang maging dapat tayo sa muling pagkabuhay na maghahatid sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan, ay dapat tayo mabuhay sa pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng araw ng ating buhay, samantalang naglalakbay tayo dito sa daigdig. Tatandaan natin mga kapatid na kaya nabuhay si Lazaro ay hindi si Kristo mismo ang gumawa nun. Ginamit na kasangkapan ng Diyos ang Panginoong Hesukristo para si Lazaro ay muling mabuhay. Kasi maraming nagkakamali na Diyos daw si Kristo kasi bumuhay ng patay. Hindi po. Ang Diyos ang gumawa nun. Kinasangkapan lang ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang ating leksyon at bago tayo manalangin, ay basahin natin muli ang paksa ng ating tinalakay. Binuhay ni Jesus si Lazaro sa Betania. Tumayo po kayo, tayo manalangin. Panginoon na aming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat.
Nagpapasalamat kami ng maraming marami sa iyo. Alang-alang po sa mga kabutihan, sa pagliligtas, at namamalaging pag-ibig mo sa amin. Salamat sa iyong mga salita, ginagamit mong kasangkapan ng aming mga pagsamba para dumaloy sa amin ng sagana ang iyong kalooban na dapat namin sundin para malwalhati ka namin. Tulungan mo po kami sa pag-akay namin sa mga kapatid, lalo na sa mga kabataan, sa wastong paglilingkod at mga pagsamba sa iyo. Patuloy mong pagpalain ang sambahayan ng iyong mga lingkod. Ang mga biyaya, ipagkaloob mo po sa kanila sa araw-araw upang higit sa lahat magamit sa pagpupuri at pagluwalhati sa iyo. Nananalig kami, Ama, mamamalagi po ang patnubay mo sa amin. Ikaw ang patuloy na mangunguna sa amin hanggang sa marating na namin ang kaligtasan. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala sa ngalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.